Ito, isda ang ating lulutuin sa ngayon at ito yung tawag dito, tambakol ba to? Ayan, isdang tambakol or tuna. Then, ito, painit muna tayo ng mantika. So, pangalawang gamit na tong mantika ko dahil magpiprito tayo ng isda. Ayan, kaunting mantika lang. Then, habang nagpapainit tayo ng mantika, so, hindi natin to ubusin, masyadong madami. Then, 3 lang kami, hindi kami ganoon kalakas kumain. So, ayan lang. Pipiliin lang natin yung ating lulutuin. So, okay na to. Ayan, 4 na piraso. Then, lagyan natin ng asin bago natin iprito para may lasa naman yung isda. Kabilaan. Binili ko to halagang 160 pesos. So, magiging 2 ulam, no? Dahil hinati ko. Tipid ulam tayo ngayon. Sa mainit na yung mantika, ipiprito natin ng bahagya itong ating isda. Para bawas lansa. Hindi kasi lahat mahilig sa isda. Ayan, hintayin natin siya mag-prito ng bahagya, kabila ang parte. So, ito yung tira. Nilagay ko sa microwave nilagay ko sa freezer para sa sunod na mag-crave tayo sa isda uli. So, may mailuluto pa. Okay, babalik ka rin ka lang guys para hindi masyadong tumigas, hindi yung tostado. Kailangan bahagya lang natin siyang iprito. Binaan lang natin sa mantika. So, ayan, okay na to. Hahanguin ko lang. Yes, pag matalpit ang mantika. Okay yan, tapat na to. Hanggang yan, pagkakaprito. Yan, tatanggalin natin yung mantika masyadong madami. Okay, so ayan, dito na rin tayo magluluto. Nagtara akong kaunting mantika. Lagyan natin yung luya. Bawang. Sabay ko na. Sibuyas. Siling na buyo, 2 piraso. So, okay lang yan guys. Ganyan. Ilalagay ko na yung isda. Ito pagluto ng tuna para malasang malasa. Nagbibigay tayo ng paminta. Suka. Okay, so ayan guys, papaksiwin ko muna siya sa suka.
Okay. Takpan natin. Okay guys, then makulimlim na naman. Nagbabago na naman ang panahon. Ayan, tanggalin natin yung takip. Mainit. Maglagay tayo ng asin. Ilagay na natin yung ceiling green. So maglagay tayo ng sitaw. Okay, so pakulaan pa natin ng another 3 minutes. Okay, check natin. Yan, okay na yan, no? So, ilagay na natin yung takang gata. Dahil purong gata ito, ayoko na sobrang matamis. Uubusin ko siya, pero mag-add ako ng kaunting tubig. Sa mga hindi nakakaalam, matamis yung gata. Matamis na nakakaumay. So, mag-add tayo ng kaunting tubig. So, okay na yan. Pakuluan natin to hanggang sa yung medyo nagmamantika na. Kailangan lutong-luto yung gata at ma-absorb nung isda yung gata. Masarap to, pinarito na, pinaksiw pa. Ginataan. Daming dinanan ng isda, no? Sa totoo lang kasi dito sa bahay, hindi sila mahilig sa isda gaano. So, kailangan, hindi naman kasi pwedeng hindi sila kakain ng isda. Kaya, kahit pa paano, yan, nilulutuan ko. Pero magpiprito pa rin ako ng chicken fillet para may choice sila. Pero obligado silang kumain ito kahit kaunti. Ayan guys, titikman natin yung lasa kung sapat na. Tignan natin yung alat, kung maalat or matabang, kung anong pwede idagdag. Konti pang asin. Okay na yan. Maglagay tayo ng kaunting betchin. Galaw-galawin lang natin para hindi mamuo yung gata. Yung tipong parang nagtutubig. Ayan, pero kung gusto niyo yung medyo may salsa, pag, ayan, luto na yung sitaw, pwede nyo nang isunod. Ayan, pag luto na yung sitaw, dahil maglalagay pa ako ng dahon ng malunggay. Ayan guys, lagay na natin. Okay, sarap nito.
malunggay naman is napakadaling lutuin. Yan, pag malanta na, okay na yan. O, diba? Tingnan nyo yung gata. Hindi pa pwede kasi may yung mga part ng lugar na like, hindi ko alam kung saan sa Visayas region. Pag naggagata sila, yung parang hilaw yung gata. Masakit sa tiyan yun. Nakakasakit sa tiyan. Then, hilaw kasi. So, kami pag nagluto ng gata, ganyan, tipo nagmamantika. Sarap ng sarsa. Okay na. Maasim-asim. Sakto yung lasa. Hindi siya yung maalat. Masarap na sabaw. Lagay sa kanin. Okay guys, maraming salamat sa panonood. Sana gusto niyo yung ating recipe sa ngayon. Ayan. Ipatayin natin ang apoy. Sayang yung sarsa. Okay, luto na. Kainan na. Habang mainit, mas masarap kumain pag mainit ang kanin. At mainit na rin yung ulam. Okay, maraming salamat sa panonood.